Ang Magnolia ay muling nasukat ang kanilang lakas, sa pagkakataong ito ay San Miguel naman ang sumubok sa kanilang kakayanan, pero ang resulta ay katulad din sa ibang lumaban, sila ay umuwing luhaan. Nagtala ng isang monster double-double si Tyler Bay, para palakasin ulit ang hotshots, 31 points and 21 rebounds, double-double din para sa pesky guard na si Gio Halalun with 11 points and 11 assists. Patuloy naman ang pag-improve ni James Lockwood, naghatid siya ng 14 points and 7 rebounds, nang talunin nila ang Beermen para sa kanilang ika-7 sunod na panalo, sa score na 94-90. Ang San Miguel na patuloy na lumalaban kahit nawala ang kanilang MVP na si Junmar Fajardo, na nakatakdang hindi makapaglaro sa loob ng 4 na linggo, ay pinahirapan ang Mags at muntik pang maagaw ang panalo. Sila ay muling pinangunahan ni Ivan Asca na mayroong 29 points at 6 rebounds, 16 points naman kay Jericho Cruz at 12 points kay Mo Tautua. Hindi naman makuha ni CJ Perez ang kanyang shooting touch, siya ay maalat sa buong game, gumawa lang siya ng 4 points sa 1 out of 15 sa field at 0 of 6 from beyond the arc. Ang Beermen bilang isang koponan ay tumira ng 8 of 32 sa 3-point line, bukod kay Perez na may pangit na shooting, ay malas din sa labas si Marshall Lassiter na 1 of 8 sa 3. Mabagal ang naging simula ng dalawang koponan, 19-17 lang ang talaan, pabor sa San Miguel, pero ang Mags ay kinuha ang kalamangan at napanatili nila yun hanggang sa ika-7 minuto ng second. Ang Beermen ay nakuha ang 3 abante sa Magnolia, 33-30, pero ang Hotshots ay gumawa ng 14-6 run, para isarado ang first half na abante ulit, 44-39. Ang dalawang import ng dalawang koponan ang kumayod ng todo sa unang 24 na minuto, 17 points at 8 rebounds ang ginawa ni Tyler Bay, laban sa 18 points at 5 rebounds ni Ivan Asca. Ang Mags ay biglang iniwanan ng 8 puntos ang SMB sa 8 minutes ng third, subalit ang Beermen ay nag-counter run, 13-0 ang kanilang ginawa at kinuha nila ang 5 abante, under 5 minutes ng period. Ang Mags ay abante ulit ng 10, 2 minutes and 30 seconds left sa final quarter, at mukhang nasisigurado na nila ang kanilang panalo. Subalit ang Beermen ay biglang nag-rally, na ibaba pa nila sa 2 ang abante ng Mags mula sa 3 ni Cruz, 33 seconds left, pero isang hindi kinakailangang foul ang nagawa ni Lassiter sa sumunod na possession. Ang San Miguel sa dulo ng laro ay hindi na kumpleto ang kanilang magandang depensa, na siyang tuluyang nagsarado sa kanilang pag-asa, at ang Magnolia ngayong conference ay patuloy pa rin sa pananalasa. Sa unang laro naman ay tinambakan ng Meralco Bolts ang Northport Batangas, 125-99, para makuha nila ang ika-3 pwesto sa standing. Sa kanyang unang laro, nagpakilala agad ang bagong import ng Bolts na si Zachary Lofton, kung ano ang kanyang kakayahan. Umiskor agad siya ng 54 points, ang pinakamataas sa PBA ngayong conference. Double-double naman kay Raymond Almasan with 11 points and 15 rebounds, 11 points din kay Chris Newsom at 18 points kay Alain Maliksi off the bench. Hindi pa din 100% ang laro ni Venky Joyce sa kanyang pagbabalik, nagtala lang siya ng 9 points at 9 rebounds in 33 minutes, sila ay pinangunahan nila Franyu with 31 points at Arvin Tolentino 25 points. Maganda naman ang naging umpisa ng Batang Pure, sila ay abante ng 9 pagkatapos ng unang period, pero ang kanilang kalamangan ay nabitawan din nila pagsapit ng halftime. Ang isang kalamangan ng Meralco sa umpisa ng third ay bigla na lang lumaki hanggang 28 points pagkatapos ng period, sila ay umiskor ng 42 points sa third laban sa 16 points ng Northport. Alam ng Batang Pure na sila ay wala nang magagawa para sirain pa ang napakalaking kalamangan ng Bolts, ang garbage time ay sinamantala ni Franyu upang maitala ang kanyang career high.